Christian, laging masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ha ha! Di ba? Tama, mali? May problema ka, oo. Pero mapanatag ang puso. Naintindihan niyo po? May problema ka, oo. Pero makikita mo ang bagay sa ibang larawan. Hindi mo nakikita yung reklamo, nakikita mo yung paraan ng Diyos sa kanyang pagkilos para sa ating buhay. Amen po? Kaya kung ang nakikita mo laging problema, ay hindi ka nakatingin sa Jesus. Nakatingin ka sa bagyo. Parang si Peter. Di ba si Peter? Nakatingin kay Jesus, o diretso-diretso. Hindi lumulubog. Sabi niya, Lord, kayo ba yan? Kung kayo yan, lalakad ako. Halika. Nakakatuwa si Lord. Halika, dali. So excited pa siya. Dali. Talaga, grabe. Wow! Hindi ako lumulubog. Siyempre, nakaandong ka pa sa bangka yung isa eh. Ano ka ba? Dali mo. Wow! Sabi niya, wow! Ang lakas ng alon. Grabe, ang sarap. Naintindihan niya po, tapos lakad siya, nakatingin na sa Lord, hindi siya lumulubog. Biglang, sinampal siya ng hangin na may tubig. Ang laki ng alon. Biglang, lubog siya. Swimmer yan pero lubog. Talaga, yung balbas niya, lulutang-lutang na gano'n. Oh, Lord! Kung ako si Lord, kukunin ko sa balbas yun. Why did you doubt? Hindi, buti lang si Lord, hindi ako, no? Mabait si Lord. Inuha niya kamay. Ay, nako, Peter, ba't ka nagduda? Andito ako. Lord, sorry. Sige na. Punta tayo sa bangka. Lakad pa rin! Nakakatuwa! Lakad pa rin sila. Hindi ba kayo natutuwa ganyan ang Diyos natin? Hello? Nakita ko yung masaktabi mo, ganyan ba ang Diyos mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Natotoo lang. Hindi na yung sabihin. Tingnan niya yung katabi niyo, parang kawawa naman. Ganyan ba ang Diyos mo? Kaya itong sabi ng Panginoon, ang bait ng Diyos, since we cannot know Him because we are sinful, God gave John to us and He wrote the Gospel of John. And this is the reason why John wrote the Gospel, because John is the closest disciple to Jesus Christ. Okay ba yun? Kaya sa John chapter 20, verse 30 to 31, ito ang pinakadahilan bakit sinulat ang aklat ng Juan. Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Alam niyo bakit? Gusto niyang makilala natin ang Panginoon Jesus at maniwala na siya nga ang Mesyas, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos, nang sa gayon, magkaroon ka ng buhay. Kasi hindi tayo magkakaroon ng buhay nang wala si Jesus. Naunawaan po natin. Kahit anong gawin mo, kahit makakamit ka ng maraming yaman, kapag wala si Jesus, wala kang buhay. Kaya makikita niya yung mga tao, hindi humasapatan. May kotse, bibili na naman. Pagkatapos, pag may bago na naman, palit na naman. Kasi hindi masapatan eh. Walang buhay kahit may pera. Yung iba nga, ganda ng kama, pero walang buhay, di makatulog. Baling ng baling, dito sa kabila, hindi niya maintindihan. Tapos pag nakita pa niya asawa niya, di kasi yung asawa, talagang ingay-ingay. Naintindihan niyo po? Walang kabuhay-buhay. Kaya sabi ng Panginoon, I want you to know Christ. But be very careful. Why? In 2 Corinthians 11, 3 and 4, ito pong sabi ni Panginoon Jesus, we need to know Jesus. But I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Now, verse 4. For if one comes and preaches another Jesus, whom we have not preached, pag-isipan niyo mabuti or you receive a different spirit you have not received, or a different gospel, which you have not accepted, you bear this beautifully. Naintindihan kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng aklat ng Juan? Kasi hindi lahat ng nagsasabing Jesus ay si Jesus nga na tinutukoy ni Pablo.
Naintindihan po? Kaya maraming tao galit sa Panginoon Jesus kasi maling Jesus ang kalang nakilala. Hindi yung Jesus na tinuro nila Pablo. Hindi yung Jesus na kinikilala ng Biblia. Maraming iba. Kaya sino man totoong Jesus? Yan ang ating aaralin. Yan ang regalo ng Diyos. Kaya lahat ng yon introduction lang, ha? Ito pa lang. Galit na ata kayo. Hindi. Alam niyo po, pasensya na po kayo. Ako po ay excited pag nagtuturo. Excited po ako dahil alam po, naranasan ko po ang Panginoong Hesus eh. Hindi po ako maayos sa tao. Marami po akong kakulangan. Bilang tao po ay marami po akong mga... Alam niyo, ang pasalamat ko lang sa Diyos ay ito. Minsan po ay may isang lalaki nagtanong po kay Watchman Nee. Sabi niya, Panginoon, may pag-asa pa po ba ako sa Panginoon? Sabi niya, Pastor, may pag-asa pa ba ako sa Panginoon? Kasi talagang mali-mali po ako eh. Kahit anong gawin ko, hindi po ako makasunod lahat sa Diyos eh. Sabi niya, halika. Kita mo tong aso ko? Trend yan. Pag sinabi ka, ang linis, yung aso ko yan, mabait yan. Pag sinabi ko, upo. Gaganon kagad, upo. Tayo. Gaganon. Ang saya-saya aso yan. Tapos, pagka dudumi yan, lalabas pa yan. Maghuhukay pa. Doon magdudumi, tapos tatabunan ulit. Malupit yung aso. Trained. Well-trained. Sabi niya, pero yung asong yan, kaya kong ipamigay yan. Yung asong yan. Kung may bibili, bebenta ko, basta malaking halaga. Pero alam mo, meron akong anak. Kita mo yung batang yan? 2 years old. Lakad ng lakad. Ang kulit niyan. Dumudumi minsan kahit saan. Lalaro. Minsan kinakain pa yung dumi. Hindi totoo, may mga ganong bata eh. Tapos yung batang yan, nagkakalat, kakain, kakalat. Pero alam mo, hindi ko yan pwede ibigay kahit kanino. Dahil anak ko yan. And that is the God we have, friends. I know sometimes we think that we're too messy. Na parang, Lord, may pag-asa pa ba ako sa iyo? Sabihin lang ng Diyos, anak kita, hindi kita bibitiwan. Kahit anong mangyari. Naintindihan niyo po? Yan po ang ating Diyos. At alam niyo pa paano niya ginawa yan? He made sure that that would be clearly understood. Why? Yung book of John, itong sabi niya. So John chapter 1, verses 1 and 2, this is how John introduced Jesus Christ. Tingnan mo natin, John chapter 1. Una, dito pinakita niya that He is God. And His being God was shown through the Word. So let's go to John chapter 1, verse 1 and 2. In the beginning, there was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Linaw, ano po? Sabi niya, kasi yung salitang in the beginning, pinaralel yan sa Genesis. In the beginning. Para paunawa sa atin, sa pool pa lang, sa unang-una pa lang, meron ng salita. Meron na. Kasi niyo, sa simula pa lang, there was the Word. Meron pang nauna pa kasi, hindi niya masabi pa, in eternity past, there was the Word. But in the very beginning, para maintindihan agad ang tao nagbabasa, in the beginning, there was the Word. Bakit yung Word? Alam niyo po, among them, doon sa community nila noon, ng mga nagbabasa nito, both Jews and Gentiles, meron na silang naintindihan about that Word. Bakit? When the world was created, in the Old Testament, papansin nyo, and God said, let there be light. Yung word na yun, let there be light, biglang nagkaliwanag. And that word, laging natatanggap si Abraham. When the Lord appeared to him, it was through the Word. Through the Word. There was someone speaking and they heard a word. They heard the Word. Kaya sabi niya, alam na nila na yung word na yun has something to do with God. Kaya sabi niya, in the beginning, remember, there was the Word, and the Word was God. Sabi niya, Diyos yun. Kaya alam na nila noon, pag ginamit yung word na, the Word, it refers to God.